Hindi pa po tapos ang Kongreso, especially ang Committee on Good Government and Public Accountability ni Manila Congressman Joel Choa o Joel Coa, Congressman Coa ng 3rd District ng Manila, kung di ako nakakamali. Dito ho sa paghahanap nila ng katotohanan tungkol sa budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon ni Inday Sara, Vice President, na may hawak nitong Department of Education. Dahil ito raw ay trabaho ng Kongreso, alamin kung saan at tama bang ginamit ang milyon-milyon, daan-daang milyon ng DepEd at saka ng Office of the Vice President. Pakinggan po ninyo itong ilang paglilinaw at paninindigan ng chairman ng komite, si Congressman Coa, sa isyong ito. Ito po yung kanyang sinasabi. Saying that this is somehow a political exercise or an attack on an individual. I would like to make things very clear. Yes, yo. This is not the case. At this point, I will apologize to some of the people watching as I will be mentioning a lot of numbers during my remarks. This is necessary in order to make clear that it is not any enmity, passion, or hostility which drives this committee. It is simply a case of numbers that do not make sense. This is why, if you would recall, last week's hearing focused on the issue of confidential funds. Yeah. Ano ba ang confidential fund na ito at bakit ito importante? Ano ang kinalaman nito sa accountability? Based on Joint 2015-01 of the COA, confidential funds are funds disbursed to, among others, national government agencies for their confidential expenses. On the other hand, confidential expenses are those relating to surveillance activities which support the operations of the agency. So sa madaling salita, ang confidential funds ay pera para sa mga operasyon ng pagbabantay at pagmamanman ukol sa mga aktibidad ng ahensya. While this may seem to be a very specific definition, we cannot help but notice that the joint circular provides very loose requirements for the release of confidential funds to agencies and also requires less specific information and documents in order to liquidate and account for. In Notice of Disallowance number 2024-002-100, the COA disallowed the amount of over 73 million pesos, representing almost 60% of the 125 million pesos in confidential funds. Okay. Pwede po ba yung slide? Ayan o. Anyway, so malinaw po yan. Ito yung sinasabi ng chairman mismo ng komite na hindi pa sila tapos na ito ay alamin, imbestigahan. Kasi nga sa report ng COA ay hindi malinaw kung saan ginamit yung 73 million. Yun ay dun pa lang ho sa Office of the Vice President. Yung sa Department of Education, 112 million. Dadaon ng pumutok na dyan na yung 37.5 million na ikas. Yung isang araw, yung cheque na inkas yung 37.5 million. Na hindi malaman kung saan ginamit. So, yan po ay karapatan ng Kongreso dahil pera ng taong bayan. So, nag-recess lang ang Kongreso ng isang buwan. Ngayong linggong ito, babalik na ulit sila sa trabaho at magre-resume ulit ang komite. Committee on Good Government and Public Accountability. Napakatinding komite niyan. Public Accountability. So may pananagutan talaga ang lahat ng nasa gobyerno na dapat kanilang ipaliwanag kung saan ginagamit ang pera. Kung wala namang problema, hindi kayo imbestigahan. So nakita nila may problema sa Office of the Vice President at Department of Education. Kaya sana si Inday Sara Duterte, Vice President, humarap ka
mukhang hindi matatapos ito hanggat hindi ka umaharap. Dahil nakakasabit-sabit na yung mga tao mo pinadala doon. Yung ibang mga sumasagot na mga tao mo doon, nakasabit-sabit na. Eh nagpunta ka doon dati, hindi ka naman nagtanong o hindi ka naman natanong. At sa halip, na hindi ka nga nanumpa. Mabuti pa si dating Pangulong Duterte na magpunta sa Senado, nag-under oath. Anumpa siya sa kanyang lahat ng sasabihin ay pawang katotohanan lang. Eh si Inday Sara, hindi ho nanumpa. So mas matigas pala ang ulo nito kaysa sa dating Pangulo, sa kanyang ama. So magkaiba talaga ang style. O ayan, hindi pa ko pwede. Hindi susuko ang Kongreso kay Inday Sara. Hindi susuko ang Kongreso dahil sila'y kinatawan ng taong bayan tungkol sa paghahanap ng pera. Dapat talagang malaman yan. Ngayon, kung sabihin niya, bakit mga Duterte lang ang pinag-uusapan? Di, magpal din po kayo ng mga reklamo laban kung kayo mayroong nakikitang problema sa kasalukuyang gobyerno under President Marcos. Di magpa-imbestiga rin kayo at magpal kayo ng kaso. Yun naman Hindi naman po limitado kung sino ang gusto mag-file ng kaso. Lahat pwedeng mag-file ng kaso kung meron kang basihan laban kanino. Lalo na ho sa mga taga-gobyerno dahil pera ng bayan ang ginagamit yan. Ngayon, wala nagpapile ng kaso pero marami kayong paratang laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hanggang paratang lang. Ibang issue yun. Itong Kongreso, may paratang at may investigasyon. Kaya nga gustong malaman, totoo ba yung paratang o hindi? Kaya dapat humarap at ipaliwanag. Pag hindi humarap at laging pikon o galit ang Office of the Vice President at mismong ang Vice President, mag-iiba ho ang persepsyon ng tao dyan. Baka isipin ng tao, guilty kaya nagagalit, guilty kaya ayaw magpaliwanag, naloko na. Yung ba ang dahilan kung bakit bumababa sa mga survey? Pwede, kasi nung September, ang survey, dyan ho kainitan ng issue ng budget. Iba pa yung budget sa Committee on Appropriation na hindi rin niya sinipot. Nakipag-away din sa mga congressman. Dalawa kasing committee, Committee on Appropriation at saka Committee on Good Government and Public Accountability. Doon sa Quadcom, hindi naman natatalakay si Inday Sara doon. Walang kinalaman si Vice President Sara sa issue ng Quadcom. Pero dito sa Budget Committee on Appropriation at natapos nga, kaya nga yung dating mahigit na 2 bilyon, naging 733 million na lang. Binawasan ng Kongreso kasi kulang sa coordination. Kulang pa sa paliwanag si Inday Sara sa Committee on Appropriation. Inaway pa yung mga congressman. Binawasan ang kanyang budget. Ngayon, Committee on Good Government and Public Accountability, iba ito. Matindi ito. Powerful na committee yan. Kaya magre-resume na sila ngayong linggong ito ang Kongreso after 1 month na recess at magre-resume din ang investigasyon. So good luck. Abangan ninyo. Aabangan ko rin ito at ipaparating ko sa inyo siyempre kung ano po ang mangyayari. Kayo kahit na ay malalayo, mga Pilipino sa abroad, wala naman personal nito, pero issue lang, trabaho lang. Ang hindi lang makatanggap nitong ganitong klase mga balita, yung mga DDS siguro kasi saradong isip na mga yan. Pero kung kayo ay matinong Pilipino, naiintindihan nyo kung paano gumawa ng batas, paano gumawa ng budget, paano dapat gamitin ng tama ang budget, maintindihan ninyo ang ating ibinabalita. Pero kung ayaw nyong intindihin, dahil kayo ay maka-Duterte kung ano, ay wala akong magagawa doon. Walang sapilitan dyan. Pero majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, alam nila ang obligasyon ko at obligasyon nila at obligasyon ng mga nasa gobyernong ipaliwanag at gamitin ng tama ang pera nating lahat. Please like at saka pakishare po ninyo ang mga video ito. Okay? Ganun po. At doon sa hindi pa, mag-follow, mag-subscribe. Kung nahirapan kayo sa Facebook, sa YouTube po kayo, mag-subscribe po kayo dito sa Mike Abe Opinions at saka itong MA Pinoy TV. 2 channel ito na ating pinagsasamahan.